Huwag niyo na po kaming hanapin sa mga presinto sapagkat ang inyong mga pulis ay nasa inyo ng mga telepono. Dial 911. Darating ang inyong mga pulis sa loob ng 5 minuto. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. Kampo Krame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, bagong Pilipinas. Ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Ako po si Patrolwoman Fe Octaviano. Maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Narito ang mga balitang dapat niyong abangan. Walang kaukulang dokumentong mga baril at bala na kumpiska sa Lanao del Sur. Wanted person itinimbre ng isang concerned citizen sa pamamagitan ng 911 hotline sa Caloocan City. At halos 7 milyong pisong halaga ng shabu nasabat sa mga Minglanilla, Cebu. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Simulan natin ang balita mula sa bahagi ng Luzon. Matagumpay na nagbalik loob ang isang dating miyembro ng komunistang grupo at piniling magkaroon ng maayos na pamumuhay kasama ang kanyang pamilya sa Nagilian, La Union. Police Master Sergeant Marvin J. Romero sa report. Dakong alas 11 ng umaga, matagumpay na naisagawa ng mga pinagsanib na puwersa ng Naguilya Municipal Police Station, La Union Provincial Intelligence Unit at Regional Intelligence Unit ang formal na pagtalikod ni alias Jane, 50 anyos sa Organisasyong Timon o Timpuyog dagiti magregregat nga umili ti ili ti Naguilyan, isang umunoy underground mass organization ng grupong anak pawis sa nasabing lugar. Sa harap mismo ng mga opisyal ng barangay ng Gusing Norte, lumagda sa isang oath of allegiance si Jane bilang patunay na kanyang pagbabalik loob sa gobyerno. Ayon sa mga otoridad, bagamat hindi listado sa mga pangunahing personalidad ng grupo, aktibong miyembro si Jane ng Timon sa kanilang barangay. Kaakibat ng kanyang pagsuko ang isinagawang custodial debriefing upang higit na maunawan ang kanyang naging papel sa kilusan. Isa na namang hakbang patungo sa kapayapaan at kaayusan sa lalawigan ng La Union. Mula dito sa Ilocos Region, ako ang inyong PNN correspondent, Police Master Sergeant Marvin J. Romero, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Police Master Sergeant Romero. Nasabat mula sa 2 sospek ang malaking halaga ng peking sigarilyo sa isinagawang entrapment operation ng mga otoridad sa Ligao City, Albay. Ang buong detalye ng balita mula kay Police Staff Sergeant Mercolito Lovendino Jr. Nasamsam ng pinagsanib na pwersa ng Criminal Investigation and Detection Group, Albay Provincial Field Unit, Bureau of Internal Revenue, Regional Investigation Division, Ligao Maritime Enforcement Team at Ligao City Police Station ang malaking halaga ng mga peking sigarilyo mula sa 2 suspect sa isang matagumpay na entrapment operation datong alas 2:30 ng hapon sa Ligao City, Albay. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Herminio Olivares, hepe ng Ligao City Police Station, isinagawang operasyon sa tugon sa impormasyong ibinahagi ng isang concerned
citizen. Sa ginawang beripikasyon at masusing pagmamanman ng mga otoridad, agad na kinasa ang operasyon na humantong sa pagkaresto sa dalawang sospek na kinilang sina alias Yen, 35 anyos at alias J, 33 anyos, kapwa tender residente ng Uwas Albay. Samantala, patuloy pa ring pinaghahanap ang ituturing may-ari ng tindahan na si alias Reyna, 35 anyos at residente ng Ligao City. Nakumpiska mula sa mga sospek ang mga pakete ng mga peking sigarilyo na tinatayang nagkakahalaga ng 52,000 pesos. Batay sa paunang investigasyon, ang mga nakuwang produkto ay lumalabag sa National Internal Revenue Code of 1997 at iba pang kaugnay ng mga batas kabilang ang Republic Acts 10683, 11256, 11346, 11467, 11534 at 8293. Nanawagan naman ang PNP sa publiko na patuloy na magkapag-ugnayan at agad iulat ang anumang illegal aktibidad sa kanilang lugar upang mapangalagaan ang kalusugan ng mamamayan at ang ekonomiya ng bansa. Mula dito sa Legazpi City, Albay, ako po ng Police News Network Correspondent, Police Staff Sergeant Merculito P. Lovendino Jr. Alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Police Staff Sergeant Lovendino. Nakiisa ang Asipolo PNP sa paghahatid ng serbisyo publiko para sa mga mag-aral ng Lower Duli at Kamandag Elementary School sa Asipolo, Ifugao. Tinutukan niya ni Patrolwoman Charlene Rose Gumangan. Tunay na malasakit sa paglilingkod sa komunidad at pagtataguyod ng inklusibong kaunlaran. Nakibahagi ang Asipolo Municipal Police Station sa pagdiriwang ng buwan ng nutrisyon sa Kamandag Elementary School at Lower Duli Elementary School sa Kamandag, Asipolo, Ifugao noong Agosto 1, 2025. Ang Kamandag ay isa sa pinakamalayong barangay sa bayan ng Asipolo kung saan pinili ng Asipolo Municipal Police Station na maghatid ng mahahalagang serbisyo at suporta sa mga residente. Pinangunahan ni Police Captain Lorna B. Butak, Acting Chief of Police, katuwang si Police Lieutenant Grace Bumulog, Deputy for Administration ng Asipolo Municipal Police Station, ang mga aktibidad na kinabibilangan ng mga serbisyong hatid ng Asipolo Rural Health Unit tulad ng HPV at HIV testing, mga sesyon ukol sa pagpigil ng krimen at libreng gupit bilang bahagi ng pagtataguyod ng pangangalaga sa sarili at malasakit sa mamamayan. Samantala, nagsagawa rin ng advocacy lecture sa Kamandag Elementary School. Tinalakay ang mga karapatan ng kabataan, kampanya laban sa pambubuli at pangangalaga sa kababaihan at kabataan. Layunin ng mga aktibidad na ito na palawakin ang kaalaman ng mga residente at palakasin ang pagbabantay ng komunidad laban sa iba't ibang uri ng pang-aabuso at banta sa kabataan at pamilya. Mainit na tinanggap ng mga residente ang grupo at taos-pusong nagpahayag ng pasasalamat habang pinuri rin ng mga opisyal ng barangay ang positibong epekto ng aktibidad sa kalusugan, kaalaman at kapakanan ng mamamayan. Muling pinagtibay ng Asipolo Municipal Police Station ang kanilang pangako sa pagtulong sa mga liblib na lugar sa pamamagitan ng tuloy-tuloy na mga programa at pakikipagtulungan sa lokal na pamahalaan at iba pang katuwang ng ahensya upang makabuo ng mas ligtas, maalam at nagkakaisang komunidad. Mula dito sa bayan ng Asipolo, Ifugao, ako ang iyong PNN correspondent, Patrolwoman Charlene Rose Gumangan, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Gumangan. Naghatid ng saya at buong paglilingkod ang mga tauhan ng Gonzaga PNP sa isinagawang outreach program para sa Agta Community sa Barangay Aridawen, Cagayan. Ang kabuuan ng balita mula kay Police Corporal Kevin Paul Juan.
Na nakiisa ang Gonzaga Municipal Police Station sa isinagawang community outreach program para sa Agta Community sa Barangay Aridawen noong 2 ng Agosto taong kasalukuyan. Ang nasabing programa ay isinakatuparan sa inisyatibo ng Campus Student Council ng Cagayan State University Gonzaga Campus sa pangunguna ni Ginang Natalie Isabel Galicia, CSC President, katuwang ang mga tauhan ng PNP Gonzaga na pinamunuan ni Police Senior Master Sergeant Rogin Bakli. Kabilang sa mga naging aktibidad ng programa ang feeding program, pamamahagi ng libreng school supplies at damit para sa mga piling benepisyaryo mula sa komunidad. Nagbahagi rin ang mga kasapi ng PNP ng mahalagang impormasyon ukol sa crime prevention upang higit na mapalakas ang seguridad at kaayusan sa lugar. Layunin ng programang ito na mapatatag ang ugnayan ng pambansang pulisya at ng mamamayan sa pamamagitan ng mga gawaing nagtataguyod ng kalusugan, edukasyon at kapayapaan sa komunidad. Mula dito sa Lambak ng Cagayan, ako po ang inyong Police News Network Correspondent, Police Corporal Kelvin Polwan, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Juan. At sa mas pinabilis na emergency response system, huli ng mga kapulisan ang isang wanted person matapos itimbre ng isang concerned citizen sa pamamagitan ng 911 hotline sa Caloocan City. Ibabalita yan ni Patrol Woman Glazel Ann Esperanza. Sa lamang 5 minuto, matagumpay na naaresto ng Northern Police District ang #1 most wanted person sa kasong murder sa antas ng rehiyon, distrito at #2 sa estasyon. Naaresto ang suspect sa kabaan ng Tanigi Street, Barangay 14, Caloocan City sa isinagawang joint operation ng District Special Operation Unit, Substation 4 ng Caloocan City Police Station at Waran and Sapina Section, Regional Intelligence Unit NCR at Police Station 4 ng Novaliches QCPD. Nagugat ang isinagawang operasyon mula sa ulat ng isang concerned citizen na nakapansin sa isang lalaking kahawig ng inilarawang wanted person habang nagpapalinis ng sasakyan sa isang car wash sa nasabing lugar. Agad itong iniulat sa 911 upang maipagbigay alam sa mga otoridad ang kanyang obserbasyon. Agad namang rumesponde ang mga tauhan ng Substation 4 at kinumpirma ang pagkakakilanlan ng suspect batay sa target intelligence packet. Agad silang nakipag-ugnayan sa District Special Operation Unit na naglunsad ng operasyon upang isilbi ang warrant of arrest na inilabas ng RTC Branch 128 Caloocan City. Nakaharap ang akusado sa kasong murder kung saan walang inirekomendang piyansa. Siya ay kasalukuyang nakakulong sa NPD Custodial Facility Unit habang inihahanda na ang pagbabalik ng warrant sa pinanggalingang korte. Ang matagumpay na operasyong ito ay sumasailalim sa walang humpay na determinasyon ng Northern Police District na maipatupad ang mabilis na ustisya alinsunod sa direktiba ng Chief PNP para sa isang maagap at responsableng serbisyong pulisya. Mula rito sa Northern Police District, ako po ang inyong PNN Correspondent, Patrol Woman Glazel Ann Esperanza, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrol Woman Esperanza. Tunghayan naman natin ang mga balita mula sa Visayas. Isang dibdib na inorganisa ng Revitalized Police sa Barangay Team Lanit na ginanap sa Mary the Queen Chapel sa Barangay Lanit, Haro, Iloilo City. Ang mga naging kaganapan ng balita mula kay Patrol Woman Justin May Halyores. Isang makasaysayang seremonya ng pag-iisang dibdib ang matagumpay na inorganisa ng Revitalized Police sa Barangay Team Lanit sa Mary the Queen Chapel, Barangay Lanit, Haro, Iloilo City nito lamang 2 ng Agosto taong kasalukuyan. Ang nasabing aktibidad ay inilunsad ng RPSB Team Lanit sa ilalim ng superbisyon ni Police Captain Jobert S. Amado, Team Leader, at siyang pinangunahan ni Police Lieutenant John Erwin Canha, Assistant Team Leader. Kasal mo ang pinatmambal nga first in the history of Barangay Lanit sa Mary the Queen Chapel nga nakakandak sang kasal. Sa members sang Commission on Family Life, nagapasalamat din kami. Isa sang pagpamatuod nga ang komunidad diri sa Barangay Lanit nagabinuligay. So una-una bes ang amang ginapasalamatan ang
Parish Priest sang Buntatala, ang spousal of Miriam Joseph, Father Ferdy, salamat. Ang tema ng aktibidad ay Lovers in Lanit, RPSB Kasalang Bayan, na naisakatuparan sa pakikipagtulungan ng mga barangay officials sa pangunguna ni Punong Barangay Honorable Remedios S. Bidia, mga stakeholders ng komunidad at ng simbahan sa pangunguna ni Reverend Father Ferdinand Hawud. 10 magkasintahan ang pinagsama sa sagradong sakramento ng kasal sa ilalim ng simbahang Katolika at kauna-unahang kasalang bayan na ginanap sa parehong chapel at barangay. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pagbibigay ng halaga sa may kapal, pamilya at sa pagpapalaganap ng pananampalataya, disiplina at pagmamahal sa komunidad. Dumalo rin bilang tagapagsalita si Police Lieutenant Colonel Marlon N. Valencia, Chief Sikado ng Iloilo City Police Office. Naroon rin si Police Captain Mavin Laranyo, OIC ng Iloilo City Police Station 3, kasama si Police Master Sergeant Mary Grace D. Villanueva, Chief PCR ng ICPS 3 at mga tauhan ng RPSB Team Lanit. Ako galing si Elfreda Magno. O si Leboy Catno. Nagpasalamat kami sa RBSP, kasi sa mga pulisal, sa mga kagawad na natigayo ng among kasal. Damo, gid salamat. Sa ipinakitang pagtutulungan at mahigpit na koordinasyon ng simbahan, barangay at Philippine National Police, ay naisasalamin ang pagtataguyod ng serbisyong makadiyos, makatao at makabayan. Sa pamamagitan ng gawaing ito, ipinamalas ng RPSB Team Lanit ang kanilang paninindigan sa holistic community development at ang tunay na malasakit sa mga nangangailangan. Ang kasalang bayan na inorganisa ng ating kapulisan ay patunay ng di matatawaran na lakas ng pagkakaisa para sa mas matatag, mas mapayapa at mas maunlad na pamayanan. Dahil sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka. Mula rito sa Police Regional Office 6, ako ang inyong PNN Correspondent Patrolwoman Justin May Halyores. Alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Halyores. Halos 7 milyong pisong halaga ng shabu ang nasabat ng mga otoridad mula sa isang ex-convict na nahulian ng 10 pakete ng shabu sa isinagawang operasyon sa Minglanilla, Cebu. Patrolwoman Flora May Azares sa report. Nasabat ng operatiba ng Station Drug Enforcement Unit ng Minglanilla Police Station ang tinatayang 6.9 milyong halaga ng hinihinalang shabu mula sa isang high-value individual sa isinagawang buy-bust operation sa Deca Homes Phase 1 Barangay Tungkil, Minglanilla, Cebu noong Hulyo 30 ng taong kasalukuyan. Kinilala ni Police Major Ariesa Altida, officer in charge ng Minglanilla Police Station, ang suspect na si alias Joven, 39 anyos, at residente ng Barangay Tandayag, Amlan, Negros Oriental. Ayon sa ulat, dati nang nakulong si Reso sa Dumaguete City Jail dahil sa kaso na may kinalaman din sa droga. Bago ang operasyon, nakatanggap ng impormasyon ng istasyon hinggil sa umano'y talamak na bentahan ng shabu sa mababang presyo sa lugar at kaagad na nagsagawa ng casing at surveillance ang mga operatiba. Kasunod nito ay nakipag-ugnayan sila sa PDEA 7 at nagtalaga ng pusher buyer na kung saan ay matagumpay na nakabili ang isang pakete ng hinihinalang shabu mula sa suspect. Nakumpiska mula rito ang 10 pakete ng hinihinalang shabu na may kabuang timbang na humigit kumulang 1,025 gramo at isang sling bag na kulay itim at beige na ginamit bilang lagayan ng iligal na droga. Tinatayang aabot sa 6,970,000 ang halaga ng nasamsam na shabu batay sa standard drug price. Kasalukuyang nasa kustodiya ng Minglanilla MPS ang suspect habang inihahanda ang kasong paglabag sa Section 5 at 11, Article 2 ng RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. The fight against illegal drugs must be a joint effort of the police and the community. The strong partnership among the stakeholders aligned to the programs of a regional director and the beloved chief PNP conveys a strong message that we strongly uphold the rule of law in enforcing and after these criminals, especially illegal drug personalities. Mula dito sa Central Visayas, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Flora May Azares. Alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Azares. Sa bisa ng isang warrant of arrest, isang tinaguriang wanted person ang nadakip ng mga kapulisan dahil sa patong-patong nitong kaso sa Palo, Leyte. Patrolwoman Maria Elena Singian, ibalita mo.
ng mga awtoridad ang isang lalaking wanted person na may kasong qualified rape matapos mahuli sa Barangay Libertad, Palu, Leyte. Bandang alas 9:50 ng gabi nang maarestong akusado ng mga tauhan ng Palu Municipal Police Station sa bisa ng warrant of arrest para sa kasong qualified rape na walang inanupendang piyansa. Dinala ang akusado sa Palu MPS para sa kaukulang dokumentasyon at tamang disposisyon. Ang pagkakaaresto sa akusado ay bunga ng masusing operasyon ng ating kapulisan bilang bahagi ng pagsisikap na wakasan ang kriminalidad sa bansa. Dahil sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka. Mula dito sa Eastern Visayas, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Singian. Alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Singian. Narito naman ang mga balita mula sa bahagi ng Mindanao. Nakumpiska ang mga baril at bala na walang kaukulang dokumento mula sa isang sospek sa isinagawang buy-bust operation sa Lanao del Sur. Ang buong detalye ng balita mula kay Police Corporal Marcelino Termenes. Bigay ng tactical na suporta ang 45th Special Action Company, 4th Special Action Battalion ng PNP SAF sa isinagawang buy-bust operation ng Criminal Investigation and Detection Group Lanao del Sur Provincial Field Unit laban kay alias Ashari dahil sa paglabag sa Republic Act 10591 o Comprehensive Law on Firearms and Ammunition Regulation Act sa Barangay Bubong, Puuna, Bayabaw, Lanao del Sur. Nakumpiska sa naturang operasyon ang isang M16A1 rifle, isang HK416 assault rifle na may modified scope, 100 peraso ng 5.56mm na bala, 5 magazine, isang pulang Toyota Revo, at isang itim na jumpable plate carrier vest. Nasa CIDG Lanao del Sur na ang kustodiya ng naarestong suspect at mga nakumpiskang ebidensya para sa wastong dokumentasyon at disposisyon. At mula dito sa headquarters sa Fort Santo Domingo, Santa Rosa City, Laguna, ang tahanan ng inyong tagaligtas. Ako ang inyong PNN correspondent, Police Corporal Marcelino Termenes, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Police Corporal Termenes. At bilang bahagi ng pagbabantay para sa katahimikan at kaayusan sa komunidad, mas pinaigting ng Panabo PNP ang kanilang Oplan Kutitap at Oplan Bakal upang mapanatili ang kaligtasan sa lungsod. Patrolwoman Aldin Cañazares sa ulat. Yun ay mapanatili ang kaayusan, katahimikan at kaligtasan ng publiko. Mas pinaigting ng Panabo City Police Station ang kanilang presensya sa mga pampublikong lugar sa pamamagitan ng sabayang operasyon ng Oplan Kapkap, Bakalsita at Oplan Kutitap Night Patrol noong gabi ng Agosto 2 taong kasalukuyan. Pasado alas 10 ng gabi, pinangunahan ni Police Captain Alex L. Vitasolo, Deputy Chief of Police, sa ilalim ng direktang pamumuno ni Police Lieutenant Colonel Dexter R. Cuevas, Acting Chief of Police, ang nasabing operasyon katuwang ang grupo mula sa Recon, Philippines. Sa operasyon ng Oplan Kapkap, Bakalsita, masusing sinuri ng kapulisan ang mga nasa inuman, bars at establisimento sa lungsod upang masigurong walang nagdadala ng mga armas o anumang bagay na maaaring magbanta sa kapayapaan at kaligtasan ng publiko. Kasabay ng operasyon ay isinagawa rin ang Oplan Kutitap na siyang lokal na bersyon ng Oplan Sagip Bata, isang inisyatiba na nakatuon sa curfew enforcement para sa mga minor de edad batay sa Executive Number 47 of 2000. Ang Oplan Kutitap ay kinikilala bilang Best Practice Project ng Panabo Police, isang proaktibong programa upang mailayo ang kabataan mula sa panganib ng lansangan tuwing 10 oras ng gabi. Ang mga residente at ilang negosyante ay nagpahayag ng kanilang suporta sa isinagawang operasyon, anilay mas panatag ang loob ng publiko kapag nakikita ang aktibong presensya ng kapulisan sa mga lansangan, lalo na sa gabi. Sa patuloy na pagpapatupad ng mga programang gaya ng Oplan Kutitap at Bakalsita, nananatiling tapat ang Panabo City Police Station sa adikhaing seguridad, serbisyo at simpatya para sa sambayanan. Mula dito sa Police Regional Office 11, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Aldin Cañazares, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Cañazares. At para sa ating huling balita, arestado ang 2 high-value target
sa isinagawang buy-bust operation at nasamsam mula sa kanila ang mahigit 300,000 pisong halaga ng shabu sa Cotabato City. Alamin ang report mula kay Patrolwoman Maria Senyora Agbuya. Arestado ang dalawang high-value individuals sa ikinasang drug buy-bust operation na mga operatiba ng Philippine Drug Enforcement Group Special Operations Unit 15 Bar, katuwang ang Cotabato City Police Station 1 sa bahagi ng Masagana Street, Barangay Poblacion 2, Cotabato City, nito lamang Hulyo taong kasalukuyan. Kinilala ang mga naaresto na sina alias Puts, 30 anyos, alias Nasser, 39 anyos, kapwa residente ng Purok Bulyao, Mother Barangay Poblacion sa lungsod. Nasamsam mula sa mga naarestong sospek ang 3 pakete ng heat-sealed transparent plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu na tinatayang may kabuwang bigat na 50 gramo at halagang 340,000 buy-bust money na ginamit sa operasyon. Ayon sa mga otoridad, matagal nang minamanmanan ang mga sospek dahil sa umano'y mga aktibidad ng pagbebenta ng iligal na droga sa kanilang lugar. Samantala, patuloy naman ang investigasyon sa isa pa nilang kasabwat na nakatakas matapos ang transaksyon. Ang mga naarestong sospek ay nasa kustodiya na ng Cotabato City Police Station 1 at nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Patuloy naman ang pambansang pulisya ng Pilipinas sa pinaigting ng kampanya kontra iligal na droga sa ilalim ng Buhay Ingatan Droga'y Ayawan program, katuwang ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan at mamamayan upang panatilihin ang kaayusan sa komunidad. Mula rito sa rehiyon ng Bangsamoro, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Maria Senyora Agbuya, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Agbuya. At yan ang mga balitang nakalap ng ating PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao. At sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police sa pangunguna ni PNP Chief Police General Nicolas Torre III at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita. Dahil dito sa Bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka. At bilang bahagi ng mas pinabilis at pinalawak na emergency response system, muli naming ipinapaalala ang panawagan sa ating mga mamamayan na huwag niyo nang hanapin ang mga pulis sa presinto sapagkat kami ay nasa inyo ng mga telepono. Dial 911, darating kami sa loob ng 5 minuto. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng pambansang pulisya, ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Ako po si Patrolwoman Fe Octaviano, maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.